Yung headless, try mo. Okay, welcome back. Ito na yung sa first vlog this year, 2020. Ngayon, nagpalit kami ng XG Cyborg Max, which is ang puro namin is iba na. Ito yung first drone na in-order namin kay Lazada at nagpatulong pa kami sa aking kapatid, Tex Mark Anthony. Worth 1,243 na drone. Tignan natin kung maganda siya. Okay. Wala siyang bubble wrap. May pagka-dent yung kanyang karton. Sana wala yung dent yung mismong unit. Uy. May mga kasama siyang screw, charger adapter, at 4 na blades. At cellphone holder. Maganda naman. Hindi siya mukhang cheap. Blade na supporter. Tapos yung mismo remote. Yan siya. Yan kala yung remote. At finally, yung drone. Ang liit. Ito yung palad ko, oh. Ang liit niya. Diba? Pero, tingnan natin, performance na ito. Tingnan natin kami karga. Hold siguro. Yun. Okay, may karga. Sabi dito, search for cam. So, search yung mismong application na cam. So, para ma-download siya. So, sa mga nakakapanood nito, ayan lang, scan nyo na lang yung mismong barcode na yan. At makukuha mo na siya. Okay? So, sa mismong application, kompleto na rin. Merong rotate, motion control, tapos headless control. So, yung headless ang maganda. Kadalasan. Kasi kung headless control, dahil ito ang head, ito yung camera, ito yung tail, kapag nakatingin dyan, at pinorward ko, forward. Ito, backward. Pero pag ito, pinorward ko ito, forward, backward. Pero dahil headless, wala siyang ulo, kapag pinorward ko to, forward siya. Kasi, headless mode. Yan yan, maganda yan, pag ang camera nakatingin sa akin ganyan, tapos palalayuin ko siya. Yan siya. Next, ang flight time niya is, dapat nakalagay sa online is 15. Pero dito, ginuhitan yung, nakalagay is 10 minutes flight time. Tingnan natin kung saktong 10 minutes, ipo-full charge ko yung drone para malaman natin. Tapos, ang kanyang remote distance is about 100 meters. So, mataas na rin. Drone battery, 800 milliampere. Check natin yan. Kailangan 800 milliampere to. Saka 3.7 volts. So, bubuksan ko yung rin niya. Para malaman natin. Charging time is about 120 minutes. So, ito pa ba yung sinasabi nito? So, tara. Na tayo. Nilagyan ko to ng battery. Walang screw para i-hold. Madali kasing mabubuksan siya. Nalalaglag yung cover. Oh. Kailangan may screw. So, 3 AAA battery ang kailangan. Tapos, yeah, may marinig kang beep sound once na mo siya. Sa control, ito ang speed 1, 2, 3, 360. Tapos, ito nga yung up, down, taas, baba, left, right, forward, backward. At ito yung swing, kung gusto mo siyang paikutin. Ito yung headless mode. Yung dito, headless mode, 1K return, down,
Tapos up. Patay. Drone, binuksan ko siya. Ang lumabas is 600 milliampere. So, hindi siya 800. 600 lang siya. Siguro, maaaring mas babangan nito. Kasi, 600 milliampere. Ang baba nun. Pero, tingnan natin performance. Nintay ko lang si Kian. Tapos, papaliparin namin to sa park. Dito sa Bustos. Yan yung camera niya. Kung maganda. Sige. Sa mga halagang 1,200, pwede na. Pero pansin namin wala siyang audio. So hindi mo maririnig yung mismong, sabihin natin habang nagre-record ka, maririnig yung nasa paligid. So wala siya. So yun lang. Sa performance ng pagkakakontrol namin, mahirap. Pero ilang beses nagtatry yan, nagagamit na. Saka yung movement ng camera sa drone, hindi siya stable. So mapapansin nyo, medyo malikot. Yan. At agad siyang tinatangay ng hangin. Pero overall, kung sa mga beginners, pwede na. So ngayon, natapos na yung palipad namin ni Kian kanina. Ano nangyari sa pagkapalipad niya? Ilang beses kami bumabagsak. Mura siya. Ang pansin ko lang, yung lipad niya, hindi siya yung stable na paglipad mo ng ganyan. Steady lang siya. Na dapat ang expect ko, kapag inutusan ko lang siya po forward, backward, side. Ito, hindi. Tapos, isa pa sa napansin ko, yung nakalagay kasi sa manual, yun nga, is 800. Kaso, ang nakita ko lang sa battery niya, 600. May nakalagay dito, 600 lang siya. So, ang flight naman niya, dapat 15 minutes yung nakalagay sa Lazada. Nasa mga around, hindi man umabot ng mga 7 minutes lang kinaya niya. 7 minutes lang. Kasi papatay na kami, pabagsak-bagsak pa kami. So, 2 minutes, tapos yung iba, hindi kami nagre-record. So, mga tingin ko, 7 minutes flight na kaya nito. So, sa mga nagpaplano na bumili, pa-flash ko yung mismong nakalagay dun sa Lazada. Yun lang ang ko. Pero, kung ideal na regalo sa mga bata, nagustuhan naman niya. Nagustuhan ba? Nagustuhan niya, pang mga beginners. Ngayon, isa pa sa battery, wala siyang lock, kailangan ng screw. So, natatanggal siya. Kailangan ng screw para dito. Tapos, nagagamit naman yung sa cellphone holder. Ipapasok, yan lang yan, i-snap lang dito. Tapos, i-clip lang yung mismong cellphone. So, malaki naman siya, kaya naman niya. Ano bang experience mo kanina? Mahirap siya, pero yung second, ang gandang paliparin. Yung tiningnan ko yung camera, mas dumali. Yung pagpalipad. So, mas madali siya kapag nakatingin ka sa camera. Kasi kung nakikita ng camera na to, nakapokus ka lang doon. Nakapokus lang ako. Kaya mas madali. Dito ka tumingin sa camera na yan. Ito. Yan. Pag niro ka cellphone, i-connect mo lang siya. So, mas mahirap yung paglapag, no? Yes. Kasi ilang beses Ganun ako. Ganun. Yan. Pag, Ngayon, Hirap. hindi kami sure, pagdating sa propeller, bibili kami ng propeller kasi mga tama to kasi bisa bumubuwal, halos kumakaskas na siya sa mga bato. Yung gilid, may mga buha-buhangin. Yun, dahil maliit siya, kapag lapag mong ganyan, okay, konting taob lang, dahil mabuhangin yung kahit nandun kami sa park, pinapasok siya. Sabi kasi, kailangan malinis. So, hindi lang ako sure kung makaka-apekto. Katulad dito, may mga nakasingit-singit dito ng buhangin. Yan. Compared to sa malaki, na mataas siya. So, hindi siya agad na, narurumihan. Yun lang.
So, ito yung flight na ginawa niya, ito yung video niya, ng camera niya. So, panoorin niya.